Nandito kami sa Magnum Express. Dito kami sasakay papuntang Dahilayan. Kasi parang ito yung, hindi ko alam kung nag-iisang service na manggagaan sa CDO going to Dahilayan. Tapos meron din silang papuntang airport. Actually, ito talaga hinabol namin. Galing pa kami ng Camiguin. Ayun, sobrang haba ng biyahe namin today. Oh, malaki. Thank you. Yeah. Welcome to Dahilayan Forest Park. Kamusta? I love it. Buti pa siya, nakapag-slide. Kasi right now, meron silang weight limit now. Wet daw yung surface. So, 70 kilos ang limit. So, hindi kami pwede. Okay, fine. Feeling ko masaya naman siya. Siya, mura lang, 150 tapos dalawang slides na. Hindi lang. But today, ang kukunin lang, ang in-avail lang namin dito sa Dahilayan Forest Adventure is yung luge, which is 650 pesos. Tapos may entrance ng 150 pesos. Yeah. Actually, kapag wala kang ticket going to the luge, hindi ka pwedeng dumaan dito or else babayad ka ng entrance fee just to pass here sa bridge na to. That's that boat. Ayan na. Uy, hindi pantay. This is luge. Saya. May briefing. Kaya lang, lahat na tayo magaganto. Yeah. So, yung dami. Katatapos lang namin mag-luge. Sobrang saya nun. Sobrang saya talaga. Tapos dito pwede kayong kumain, CR, mag-picture. Ano tong repair shop? Kasi yan, maganda siya. Right now, medyo matirik yung araw, pero yung lamig naman niya, okay naman. Yun. Kaya don't forget to apply sunblock. So hindi kami nakapag-apply. So medyo malalayo yung mga activities dito. So meron naman silang pinag-provide na shuttle. Guys, masasaksihan natin ang muling pagtatagpo ng magkapatid sa loob ng 4 na taon. Magpakailanman hindi magbabago ang sinisigaw nitong aking puso. Magpakailanman. Dito kami kumain sa Pine Grove Mountain Lodge. Ito na ang reason kung bakit kami napunta dito sa Dahilayan. Ano tawag nito? Razor. Good morning, Bukidnon! Wow, ganun dapat. Wait. Ah?
Rinig mo? Hanggang ngayon malat pa rin si Chin. So, nandito kami ngayon sa Stonehouse. Sobrang ganda dito. Yan yung ano namin. Room. Actually, 2 room lang siya. Tapos, separate yung toilet and shower. So, merong 2 restaurant. So, ngayon, kami ay mag-breakfast. Actually, kahapon, hindi na ako nakapag-vlog dahil una, pagod kami. Pangalawa, lobat na rin yung GoPro. And then yun, kagabi, kumain, naligo, nag-freshen up. Tapos, monopoly lang kami, nagkwentuhan, ganyan. Tapos, natulog kami ng mga around, I think, 8:30. Yun. So, ngayon, breakfast. Yan. Sobrang ganda dito sa Bukidnon. Nakaka-relax. Story time. Kahapon, from Camiguin nga, umalis kami ng hotel ng 1:30 AM. Tapos nakadating kami sa port ng 2:30 kasi 1 hour yung travel time from our hotel going to Binoni Port. And then from Binoni Port, going to Balingoan Port, which is in Cagayan na. 1 hour yung boat ride namin. Malis na yung ferry ng around 3:30. Kaya dumating kami sa port ng Balingoan ng 4:30. Tapos yun, smooth naman din yung travel namin kasi tulog talaga kami. As in, tapos konti lang naman yung tao. So pwedeng humiga. So humiga na lang kami sa mga upuan. And then, actually nung time na yun, hindi pa namin alam kung paano kami makakasakay ng bus or van going to Cagayan de Oro City. Pero buti na lang, naglakad kami ni Haru. Mula sa Balingoan Port, naglakad lang kami papunta dun sa unang kanto. May mga van nang naghihintay doon. Maraming tao magsasabi sa'yo, "Oh, sir, saan po kayo? Ganyan, ganito, ganito." Buti na lang, yung isang van paalis na. Tapos ang kulang na lang is siguro mga 7, 5 lang naman kami. So nakasakay agad kami. From Balingoan Port going to Cagayan, parang 1 hour and 15 minutes lang. Mabilis lang yung biyahe siguro dahil maaga pa at saka wala pang masyadong mga sasakyan sa daan. Kaya mabilis yung travel namin. And then, kumain lang kami, nag-breakfast lang kami sa McDo. Pero before kami nag-breakfast is nanguha na kami ng ticket sa Magnum Express. Kasi yun lang yung van transfer na manggagaling sa CDO going directly sa Dahilayan. Kasi kapag hindi ka sa Magnum Express, parang medyo mapapalayo kasi ibang daan yung dadaanan, tsaka ibang stop yung kung saan ka ibababa. Tapos from there, magta-travel ka pa ng 1 hour going to Dahilayan, which is medyo malayo na sa amin. So, tsaka hindi na namin kinoconsider actually. Once a day lang yung trip nila going to Dahilayan, yung Magnum Express, which is 9 AM, yung alis ng van from CDO going to Dahilayan. Tapos from Dahilayan naman going back to CDO is 4. So once a day lang talaga yung biyahe nila. And then naghintay lang kami ng konti, nakabiyahe na kami ng 9 AM, eksaktong 9. Tapos yung van na sinakyan namin, hindi siya puno. I mean, puno siya ng passenger pero hindi siya yung crowded. So komportable kami. So maganda. If I were you, ganun din ang kunin, Magnum Express din yung kunin nyo kasi 249 pesos lang. Komportable ka nang bumiyahe going to Bukidnon. Worth it siya. And then from there, bumaba kami sa Dahilayan. So yun, nag-enjoy. 2 yung Dahilayan Park. Isang Dahilayan Forest Park, tsaka isang Dahilayan Adventure Park. Yun, yung Forest Park para siyang mga yun nga, yung luge, parang pambata talaga. While yung Adventure Park naman is more on zip line. Yung Razor, yun, doon nag-enjoy din ako sa Razor. Mabilis lang yung pila, hindi tulad ng mga ibang park na kailangan maghintay ng sobrang tagal. Doon hindi, kasi kami natapos agad kami ng mga 3 PM from the time na dumating kami doon ng mga 10:30. Tapos na namin yung activities namin. Though konting activities lang naman yung kinuha namin kasi yun nga, medyo pricey din, pero worth it naman. And then doon na rin kami nag-lunch. Actually, kapag magla-lunch ka sa loob ng park, medyo pricey, pero sa labas may mga nagtitinda rin naman mga
kanin ulam, ganyan. Meron naman, tsaka mura, 60 pesos per order ata dun sa labas. From there, sinundo na lang kami ng Baw-Baw. I don't know kung tama. Parang public transport nila dito sa Bugnon, which is ano siya, motor lang siya, tricycle lang siya, tapos kasya kami 5 actually. 5 tsaka yung mga bagahe namin, which is galing. Tapos going here sa Stonehouse, medyo may konting rough road lang, pero hindi naman ganun kahaba. Okay, enjoy rin naman kasi maganda yung view tsaka malamig. Yun. Tapos sobrang accommodating ng mga staff dito sa Stonehouse. Na-amaze kami sa ganda nitong homestay namin kasi first, ang ganda ng view. Hindi siya questionable sa amin. Maganda yung room, okay naman yung room kasi forest, I mean ano talaga, nature talaga siya. Tapos meron silang 2 restaurant. Actually parang Korean Japanese ano sila, restaurant. Mura din yung food ha, and masarap in fairness. Ganda. Ang problema lang dito I guess is yung insekto, yung lamok. Pero ano naman, kaya naman as long as meron kang mga insect repellent. Yes, ganda siya. There. Siya yung room namin. Bye, Stonehouse. Bye, Stonehouse. Station. We're going to Del Monte Pineapple Plantation. Yes, Pineapple Plantation. Actually, hindi pa ata ito yung Del Monte Plantation. Pero nadaanan kasi namin. Maganda siya. So, picture lang kami. Ayan. Sabi ni Kuya, ang galing. Sa lahat ng season, pwede mag-harvest ng pineapple. Ayan o. Ang dami. So, titikman namin tong Chocomilk. Fresh daw. Lawa siya sa pineapple. Uy, paano? Uy! Oo, masarap. Masarap siya in fairness. 37 pesos. Ang isang pinupuntahan dito sa Chicos is itong Del Monte Pineapple Plantation. Pwede kayo mag-picture dito sa malaking pineapple. I think this one is a welcome structure para sa pineapple plantation. Nandito naman na kami ngayon sa Del Monte Clubhouse. Gusto namin tikman kasi yung steak. Masarap daw dito dahil kinakain niya is organic. Waiting for our van going to airport. Kumain muna kami dito sa Missy Bonbon. Yeah, lasagna. Sabi mo yung price. This one is 200. 20? 220, which is I think good for 2 na talaga siya. Tapos yung tanggit is around 165. 165. Super mura po. And then the ice cream, the famous ice cream according to Chin. Ilan? Yes.